Sa gitna ng mga nagtataasang gusali at ang walang katapusang ugong ng mga sasakyan, si Rafael Rafa Valderrama ay nakatayo sa rooftop ng isang bar sa Ayala. Sa edad na 27, bitbit na niya ang titulo bilang isa sa mga pinakabatang senior project manager sa isang higanteng real estate firm. Matikas ang kanyang tindig, laging planchado ang kanyang mamahaling kurbata at ang kanyang pabango ay amoy tagumpay. Isang timpla ng wood at citrus na nananatili sa silid kahit nakaalis na siya. Sa likod ng kanyang katalinuhan sa negosyo, may isang bagay na laging hinahanap si Rafa, ang kagandahang karapat-dapat sa kanyang tabi. Isang gabi, sa isang marangyang charity gala sa Bonifacio Global City, natagpuan niya ang sagot. Si Cindy ay parang isang panaginip na nagkatawang tao. Noong gabing yon, siya ay isang freelance ramp model at part-time teacher. Suot niya ang isang itim na silk gown na tila dumadaloy sa bawat hakbang niya. Yumayakap sa kanyang balingkinitang baywang at nagpapakita ng kanyang mapuputing balikat. Ang kanyang buhok ay mahaba, tuwid at kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Higit sa lahat, ang kanyang mukha ay may angking amo na hindi kayang tapatan ng kahit anong makeup. Sino siya? Tanong ni Rafa sa kanyang kaibigan. Hindi maalis ang tingin sa dalagang umiinom ng champagne sa kabilang panig ng hall. Si Cindy yan. Mahirap makuha, Rafa. Matalino yan. Hindi lang basta maganda. Sagot ng kaibigan. Hamon iyon para kay Rafa. Hindi siya sanay na matalo. Lumapit siya, dala ang kanyang pinaka-charismatic ng ngiti. Hindi ko alam na ang mga anghel ay mahilig din pala sa charity events. Bungad niya. Lumingon si Cindy. At sa isang sulya pa lang, naramdaman ni Rafa ang kakaibang kaba. At hindi ko alam na ang mga business executive ay gumagamit pa rin ng mga linyang pang 1990s. Biro ni Cindy na sinundan ng isang mahinang tawa. Doon nagsimula ang isang panliligaw na naging usap-usapan sa kanilang lupon. Hindi matatawaran ang pagiging provider ni Rafa kahit noong magkasintahan pa lang sila. Tuwing anibersaryo nila, hindi lang basta hapunan ang inihahanda niya. Nagrerenta siya ng yate sa Manila Bay o kaya ay nagro-road trip sila papuntang Batanes para lang sa isang weekend getaway. Para kay Rafa, si Cindy ang kanyang sining. Gusto niyang laging maayos ang dalaga. Binibilhan niya ito ng mga designer bags, sapatos na galing pang Europa at ang mga hiyas na kumikinang sa tuwing lalabas sila. Gusto ko, lahat titingin sa'yo. Maiinggit sa akin dahil akin ka. Pulong ni Rafa habang isinusuot ang isang kwintas kay Cindy bago ang isang party. Si Cindy naman, bilang isang modelo, ay sadyang maingat sa sarili. Nag-gym siya gabi-gabi. Mabusisi siya sa kanyang skincare routine at laging nakasunod sa uso. Siya ang perpektong kapareha para sa isang lalaking tulad ni Rafa na ang tingin sa buhay ay isang malaking kompetisyon kung sino ang may pinakamagandang pag-aari. Sa ilalim ng malamlam na buwan, habang tahimik ang paligid at ang musika ay tanging sila lamang ang nakakaramdam, pakiramdam niya ay para silang idinuduyan sa kasiyahan. Cindy, pakakasalan kita. Hindi lang dahil mahal kita, kundi dahil ikaw ang kukumpleto sa pangarap kong pamilya. Deklara ni Rafa sa gitna ng isang diner sa Tagaytay. Lumuhod siya sa malamig na simoy ng hangin. May hawak na diamanteng singsing na katumbas ng 3 buwan niyang sweldo. Umiiyak na sumagot ng, oo, si Cindy. Ang kasalan nila ay tinaguriang Wedding of the Year. Ginanap ito sa isang lumang katedral at ang reception sa isang 5-star hotel. Lahat ng bisita ay manghang-mangha. Ang gwapo ng lalaki, ang ganda ng babae, isang perpektong simula. Noong mga panahong iyon, walang bahid ng dumi ang kanilang pagsasama. Si Rafa ang haligi na nagbibigay ng lahat at si Cindy ang palamuti na nagbibigay ng ningning sa buhay ni Rafa. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito, hindi nila namamalayan na ang kanilang relasyon ay nakasandal lamang sa panlabas na anyo at sa material na kasapatan. Pagkatapos ng kasal, lumipat sila sa isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Nuvali. 2 palapag, may garden at may garaheng kasya ang 3 sasakyan. Dito tayo bubuo ng pamilya, Cindy. Wala kang iisiping trabaho. Ako ang bahala sa lahat. Pangako ni Rafa. At si Cindy,
Sa kanyang kumpiyansa na hinding-hindi siya iiwan ng lalaking labis na humahanga sa kanyang ganda, ay unti-unting pumasok sa isang bagong yugto ng buhay, ang pagiging asawa. Hindi niya alam na ang katahimikan ng bahay at ang bangko ng kasaganahan ay magiging mitya ng unti-unting paglaho ng alab na nagbuklod sa kanila noong una silang magkita. Ang unang 2 taon ng pagsasama ni Rafa at Cindy sa kanilang bagong bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Nuvali ay maihahambing sa isang mahabang pahina ng isang lifestyle magazine. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay refleksyon ng tagumpay ni Rafa. Ang sala ay pinalalamutian ng mga minimalist na muebles. Ang kusina ay laging kumikinang sa linis at ang silid-tulugan ay amoy mamahaling hotel dahil sa mga scented candles na paboritong bilhin ni Cindy. Si Rafa ay nasa rurok ng kanyang karera. Bilang isang senior project manager, ang kanyang schedule ay puno ng mga board meetings, site inspections at mga business diners. Ngunit kahit gaano siya kabisado, sinisiguro niyang umuwi siya kay Cindy na may dalang pasalubong, maging ito ay isang maliit na kahon ng artisan chocolates o isang mamahaling alahas na nakita niya sa mall. Honey, stop working. I want you to enjoy your life as my queen. Malambing na sabi ni Rafa, isang gabi habang naghahaponan sila sa ilalim ng kanilang crystal chandelier. Pumayag si Cindy. Iniwan niya ang pagtuturo at ang paminsan-minsang pagmamodelo. Naging buhay niya ang pag-aalaga sa kanilang tahanan at higit sa lahat, ang pag-aalaga sa kanyang sarili. Tuwing umaga, matapos ihatid si Rafa sa pinto na may kasamang matamis na halik, didiretso si Cindy sa kanilang home gym. Nagyo-yoga siya, tumatakbo sa treadmill at sinisiguro na ang kanyang timbang ay hindi lalampas sa 115 pounds. Nang malaman nilang magkakaanak na sila, ang tuwa ni Rafa ay hindi mailarawan. Halos ayaw na niyang palakarin si Cindy. Magpahinga ka lang, honey. Bibili tayo ng lahat ng kailangan mo. Aniya, kumuha siya agad ng isang stay-in helper upang masigurong hindi mapapagod ang asawa sa gawaing bahay. Dumating ang kanilang panganay na si Ethan, isang napakagwapong bata na nakuha ang matangos na ilong ni Rafa at ang mapungay na mata ni Cindy. Sa kabila ng pagiging bagong ina, hindi pinabayaan ni Cindy ang kanyang anyo. Isang buwan pa lang matapos ang mga anak, nakabalik na siya sa kanyang diet. Kahit puyat sa pagpapadede, sinisiguro niyang pag-uwi ni Rafa, naka-makeup siya ng bahagya, maayos ang buhok, at mabango ang suot na silk robe. You're still the most beautiful woman I've ever seen, Cindy. Pulong ni Rafa habang pinagmamasdan ng asawa na karga ang kanilang sanggol. Sa panahong iyon, parang wala nang mahihiling pa si Rafa. Mayaman siya, may magandang asawa at may malusog na anak. Hinahayaan ni Rafa si Cindy na magkaroon ng me time. Pinapayagan niya itong makipagkita sa mga dating kaibigan sa mga high-end na cafe sa Makati. Pinibigyan niya ito ng sapat na allowance para sa mga facial treatments at spa. Para kay Rafa, ang kagandahan ni Cindy ay isang investment na kailangan niyang protektahan. Ang mga away nila noon ay maliliit lamang. Mga tampuhan kung bakit huli nang nakaupi si Rafa o kung bakit nakalimutan ni Cindy ang isang social event. Ngunit laging nauuwi sa halik at mamahaling regalo ang bawat alitan. Ngunit habang lumalaki si Ethan, nagsimulang magkaroon ng kumpiyansa si Cindy na hindi matitinag ang pag-ibig ni Rafa. Naisip niya na dahil naibigay na niya ang lahat, ang kanyang katapatan, ang kanyang anak, at ang pag-aalaga sa bahay ay hindi na siya kayang kailanmang magsumikap na magmukhang modelo araw-araw. Isang hapon, habang naglalakad sila sa mall, napansin ni Rafa ang isang grupo ng mga kabataang babae na tumitingin sa kanya. Palihim siyang napangiti. Ngunit nang tignan niya ang asawa na abala sa pagpili ng gamit ni Ethan, napansin niya ang unang bakas ng pagbabago. Hindi na naka-heels si Cindy. Naka-flats na lang ito. At ang suot ay isang maluwag na maternity style. Kahit matagal na siyang nanganak. Honey, bakit hindi ka bumili ng bagong dress? Yung katulad ng dati, yung fit sa'yo. Mungkahi ni Rafa. Ang hirap kumilos pag fit, Rafa. Hayaan mo na, komportable naman ako rito. Sagot ni Cindy nang hindi malang tumitingin sa kanya. Hindi alam ni Rafa,
Iyon na pala ang simula ng pag-iba ng ihip ng hangin. Ang perpektong imahe na binuo niya sa kanyang isipan ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Ang pag-ibig na nakabase sa pagka-attract ay nagsisimula na mabulag sa pagod ng pagiging magulang at ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay nagsisimula ng lumaki. Kasabay ng muling pagbubuntis ni Cindy sa kanilang ikalawang anak. Nang isilang ni Cindy ang kanilang ikalawang anak, isang batang babae na pinangalanan nilang Chloe, doon na tuluyang nagbago ang lahat. Ang pagbubuntis na ito ay mas mahirap kaysa sa una. Nagkaroon si Cindy ng postpartum depression na hindi agad napansin ni Rafa dahil abala ito sa isang malaking proyekto sa probinsya. Kumuha muli si Rafa ng isang helper para tulungan ang unang yaya sa pag-aakalang ang pera at tulong sa bahay ang tanging kailangan ni Cindy para bumalik sa dati. Ngunit ang loob ni Cindy ay tila sumuko na. Sa isip niya, nandito na mga anak ko. May bahay na kami. Mahal ako ni Rafa. Bakit pa ako magpapakahirap mag-ayos? Dito na nagsimulang lumobo ang timbang ni Cindy. Ang dating 24 inches na baywang ay nawala na. Ang kanyang mga pisngi ay naging bilugan at ang kanyang panga ay hindi na kasing talas ng dati. Ngunit, hindi lang ang katawan na nagbago. Ang kanyang disposisyon sa buhay ay naging losyang. Tuwing uuwi si Rafa, ang sasalubong sa kanya ay hindi na ang mabangong asawa na naka-silk robe. Sa halip, si Cindy ay madadat na niyang nakasuot ng kupas na duster. May mancha ng gatas ng bata at ang buhok ay lagi nakapusod ng magulo. Ang amoy na bahay na dati ay lavender, ngayon ay amoy baby powder at kung minsan ay amoy pawis. Cindy, may helper naman tayo. Bakit hindi ka mag-ayos? Look at you! Parang pinabayaan mo na ang sarili mo. Puna ni Rafa isang gabi habang hindi niya mapigilang maibandera ang kanyang pagkadismaya. Pagod ako, Rafa. Kahit may helper, ako pa rin na nag-iisip ng lahat dito. Hindi mo alam kung gaano kahirap pagpalaki ng dalawang toddler. Sagot ni Cindy na ang boses ay puno ng pait. Pero binibigyan kita ng pera pang salon. Para mag-shopping. Para sa lahat. Bakit yung ibang asawa ng mga ka-work ko may mga anak din pero maayos pa rin? Ang paghahambing niya na iyon ang naging malalim na sugat kay Cindy. Sa halip na mag-ayos, lalo siyang nagbukmok. Kumain siya na kumain bilang paraan ng pagharap sa stress. Naging kampante siya dahil good provider si Rafa. Hindi siya nito lolokohin. Naniniwala siya sa kaba at kasabihang ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Ngunit si Rafa ay isang lalaking visual. Sa opisina, napapaligiran siya ng mga babaeng laging naka-corporate attire, mababango at matitikas ang didig. Isa na rito si Bianca, ang pinsan ng isa niyang office mate. Si Bianca ay dalaga, mahilig mag-gym, at may aura na tila laging handang makipagsapalaran. Sa bawat pagkakataon na hihiligin ni Rafa kay Cindy na lumabas sila para mag-date, laging ang sagot ni Cindy ay, tinatamad ako. O kaya naman, ang taba ko na, wala akong maisuot. Dahil dito, nagsimulang mahiya si Rafa na isama ang asawa sa mga company events. Unti-unti, ang mga imbitasyon niya kay Cindy ay nabawasan hanggang sa tuluyan nang nawala. Nagsimula siyang mag-isa sa mga dinner at doon sa mga sandaling iyon ng pangungulila sa atensyon at ganda ay unti-unting pumasok sa eksena si Bianca. Ang unang like sa social media, ang unang kamusta sa chat, hanggang sa naging madalas na ang kanilang pagkikita para sa coffee pagkatapos ng trabaho. Sa paningin ni Rafa, si Bianca ang lahat ng nawala kay Cindy. Sa paningin ni Bianca, si Rafa ang ideal na lalaki. Mayaman, guwapo, at tila hindi naiintindihan ng asawa. Ang opisina ni Rafa sa Makati ay naging kanyang kuta. Kung dati ay nagmamadali siyang umuwi para makasama si Cindy, ngayon ay mas pinipili niya mag-overtime. Sa loob ng 4 na sulok ng kanyang air-conditioned na opisina, hindi niya kailangang marinig ang iyak ng mga bata o makita ang asawang tila sumuko na sa pag-aalaga sa sarili. Doon niya mas nakilala si Bianca na pinsan ni Greg, isa sa mga senior architect ni Rafa. Madalas itong sumasama sa mga after-work drinks ng kanilang departamento. Si Bianca ay ang definisyon ng modernong babae. Laging nakafit na corporate attire. Ang buhok ay laging perpekto ang pagkaka-blaudry. At ang kanyang tawa ay may tonong mapang-akit.
Isang gabi, habang nag-iisa si Rafa sa isang bar malapit sa Ayala Avenue, biglang lumapit si Bianca. Sir Rafa, pag-isa lang ang boss? Nasaan ang misis? Tanong ni Bianca habang umuupo sa tabi niya. Ang amoy ni Bianca ay hindi amoy baby powder o gatas. Amoy ito na mamahaling vanilla at mask na pabango. Nasa bahay, busy sa mga bata. Maikling sagot ni Rafa, sabay lagok ng kanyang whiskey. Sayang naman, ang gwapo ng boss ko. Dapat lagi may kasamang maganda sa labas. Stressful ba sa buhay? At sa bahay? Muling tanong ni Bianca na may kasamang haplos sa braso ni Rafa. Isang haplos na matagal nang hindi nararamdaman ni Rafa mula kay Cindy. Doon nagsimula ang lahat. Naging comfort zone ni Rafa si Bianca. Sa bawat reklamo ni Rafa tungkol sa pagiging losyang ni Cindy, laging may handang papuri si Bianca para sa kanya. You deserve better, Rafa. Napaka-provider mo, napaka-gentleman. Dapat inaalagaan ka rin. Madalas na linya ni Bianca. Samantala, sa kanilang bahay sa New Valley, tila nagbubulag-bulagan si Cindy. Napapansin niya mga pagbabago. Ang cellphone ni Rafa ay may password na ngayon. Ang pag-uwi nito ay nagiging madalas at ang dahilan ay laging maraming paperwork. Isang gabi, habang naglalaba ang helper, may naamoy si Cindy sa coat ni Rafa. Isang amoy na hindi kanya. Matamis, matapang, at halatang galing sa isang babae. Ngunit, imbes na magtanong, tinignan lang ni Cindy ang sarili sa salamin. Nakita niya ang kanyang malaking tiyan na hindi pa rin lumiliit, ang kanyang maputlang mukha at ang kanyang suot na butas-butas na t-shirt. Siguro, pagod lang siya. Siguro, guni-guni ko lang to. Bulong ni Cindy sa sarili. Pinili niyang maniwala na dahil hindi siya tinitipid ni Rafa sa pera, ay sapat na iyon nakatibayan ng katapatan nito. Kampante siya na dahil sa asawa siya at ina ng mga anak nito. Hindi siya kayang iwan ni Rafa. Ngunit ang hindi alam ni Cindy, sa isang condo unit sa Taguig, doon nagaganap ang pananabik ni Rafa bilang isang lalaki, kasama si Bianca. Nakalimutan na niya ang kanyang responsibilidad sa pagiging ama at asawa. Ang bawat haplos ni Bianca ay tila gamot sa kanyang pagod na puso. Nagsimulang magbigay na mamahaling regalo si Bianca at si Rafa sa isa't isa. Mga regalong dati ay para lang kay Cindy. Ang pera ang pinaghirapan niya ay unti-unti na nahahati sa dalawang mundo. Isang mundong puno ng obligasyon at isang mundong puno ng panandaliang ligaya. Lumipas ang ilang buwan. Ang sekreto ni Rafa ay tila naging isang normal na bahagi na ng kanyang buhay. Akala niya ay napakagaling niyang magtago. Sabado ng hapon, dapat ay nasa business meeting si Rafa sa Alabang. Kaya nagpa siya si Cindy na lumabas kasama ang mga bata at ang dalawang helper. Gusto niyang ibili ng mga bagong laruan si Ethan at Chloe. Kahit na hindi siya komportable sa kanyang suot na maluwag na jumper at tsinelas, pinilit niya mag-mall para sa mga anak. Habang naglalakad sila sa loob ng isang high-end department store, biglang tumigil ang mundo ni Cindy. Sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na matikas na lalaki. Naka-polo shirt ito na navy blue, ang paboritong kulay ni Rafa. At sa tabi nito, may isang babaeng nakaputing bodycon dress. Nakaangkla ang kamay sa braso ng lalaki habang tumatawa. Hindi makapaniwala si Cindy. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ni Ethan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Tila hindi nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Rafa? Mahinang tawag ni Cindy. Lumingon si Rafa at sa isang saglit, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Cindy, anong ginagawa niyo rito? Bago pa makasagot si Cindy, tinaasan siya ng kilay na babaeng kasama ni Rafa. Si Bianca. Tiningnan ni Bianca si Cindy mula ulo hanggang paa na may bakas ng pangungutya sa mga mata nito. So, ito pala ang asawa mo, Rafa, sabi ni Bianca na ang boses ay puno ng pait at yabang. I thought she was the nanny. Parang sinaksak ang puso ni Cindy. Nanny? Rafa? Anong ibig sabihin nito? Doon na sumabog ang lahat. Sa gitna ng mall, sa harap ng maraming tao, nagsimula ang isang matinding sagutan na parang eksena sa pelikula. Rafa? Sino siya? Bakit mo kasama to? Sigaw ni Cindy. Hindi na niya mapigilan ang kanyang luha. Cindy, umuwi na tayo. Wag dito, nakakahiya. Pabulong na sabi ni Rafa habang pilit na humihiwalay kay Bianca.
Ngunit hindi nagpaawat si Bianca. Lumapit siya kay Cindy. Malapit na naamoy ni Cindy ang pamilyar na pabangong naamoy niya sa coat ni Rafa. Look at yourself, girl. Look at you. Sa tingin mo ba, gaganahan pa sa'yo si Rafa? You look like a mess. Ako ang nagbibigay sa kanya ng saya na hindi mo na kayang ibigay. Ang kapal na mukha mong babae ka. Susugurin sana ni Cindy sa Bianca, pero hinarangan siya ni Rafa. Enough, Cindy. Stop making a scene. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nagmumukha kang baliw. Sigaw ni Rafa. Ang sakit ng salitang iyon. Nagmumukha siyang baliw. Mas masakit pa sa katotohanan na may kabitang asawa niya. Ang takong ay muntik na madulas at ang taong nangako na poprotekta sa kanya ang siya mismong humahamak sa kanya sa harap ng ibang tao. Umalis si Rafa kasama si Bianca. Iniwan si Cindy na nakatayo sa gitna ng mall. Umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang dalawang anak na nagtataka sa nangyayari. Ang mga tao ay nakatingin. Ang iba ay naaawa. Ang iba ay nagbubulungan. Pag-uwi sa bahay, impes na mag-impake at iwan si Rafa na natili si Cindy. Doon nagsimula ang kanyang pagbubulag-bulagan para sa mga bata. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa tulog na si Ethan. Tinanggap na si Rafa nang umuwi ito kinabukasan na tila walang nangyari. Tinanggap niya mga palusot nito. Ang mga peking sorry. Kahit alam niyang pagkatapos nila mag-usap, si Bianca pa rin ang kachat nito sa kabilang kwarto. Matapos ang engkwentro sa mall, ay naging simula ng isang malamig na digmaan sa loob ng mansyon sa Nuvali. Ngunit kakaiba ang digmaang ito dahil si Cindy ang tanging lumalaban sa sarili niyang emosyon, habang si Rafa ay tila naging isang estranghero na bumibisita lamang sa sariling tahanan. Sa kabila ng mga masasakit na salitang binitawan ni Bianca at ang pagtatanggol ni Rafa sa kabit nito, pinili ni Cindy ang manahimik. Kinabukasan, pag-uwi ni Rafa, nakahanda ang paborito nitong ulam na beef caldereta. Nakaligo si Cindy, maayos ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin sa kakaiyak. Kain na tayo, Rafa. May nahon niyang sabi na tila ba hindi siya dinuro sa mall kahapon. Si Rafa, napuno ng konsensya, ngunit tila lulong na sa bagong buhay kasama si Bianca, ay naupo ng walang kibo. Sorry tungkol kahapon. Tipid niyang sagot. Stress lang ako sa trabaho. At si Bianca, pinsan siya ng kawork ko. Nagpapatulong lang sa mga gamit. Isang napakalaking kasinungalingan. Alam ni Cindy na hindi iyon totoo, pero tumango siya. Alam ko, intindi ko, Rafa. Basta para sa mga bata, ayusin natin ito. Doon nagsimula ang mas masakit na bahagi, ang pagbubulag-bulagan. Tinanggap ni Cindy ang bawat pag-alis ni Rafa tuwing gabi. Tinanggap niya ang pagiging distracted nito sa cellphone kahit habang kumakain. Pinaniwala niya ang sarili na kung magiging mabuting asawa siya, babalik din ang dating Rafa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Cindy, unti-unti siyang nadudurog. Habang si Cindy ay nagpapakumbaba, ang romansa ni Rafa at Bianca ay lalong nag-alab. Sa isang tagong kondo, walang mga batang umiiyak. Doon, si Rafa ay hindi daddy, kundi ang isang lalaki na pinupuri at pinaparamdam na siya ang sentro ng mundo. Si Bianca, sa kanyang katusuhan, ay lalong ginatungan ng galit ni Rafa sa asawa. Nagpapatuloy ang ganitong siklo sa loob ng ilang buwan. Ang pera ni Rafa ay unti-unti nang nauubos sa mga luho ni Bianca. Ang mga biyahe sa Boracay, mamahaling relo, at ang mga gabi sa high-end clubs. Samantala si Cindy ay lalong naging invisible sa sarili niyang bahay. Ang kanyang pagiging kampante noon ay napalitan ng isang malalim na insecurity. Kumakain siya ng palihim tuwing hating gabi para lanurin ang kanyang lungkot na lalo namang nagpapalaki sa kanyang timbang. Ngunit ang tadhana ay may paraan ng pagpapatigil sa lahat ng kalokohan ng tao. Isang gabi, habang naglalaro si Ethan, ang panganay nilang anak, napansin ni Cindy na tila sobrang putla ng bata. Ethan, anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Cindy. Mommy, tired po ako. Masakit din po legs ko. Mahinang sagot ng 4 na taong gulang na bata. Noong una, akala ni Cindy ay pagod lang ito sa paglalaro. Binigyan niya ng bitamina at pinatulog. Ngunit makalipas ang ilang araw, napansin niya ang mga pasa sa balat ni Ethan kahit hindi naman ito nabubunggo. Ang dating masiglang bata na laging tumatakbo
ay naging matamlay at laging nilalagnat. Tinawagan ni Cindy si Rafa. Rafa, kailangan nating dalhin si Ethan sa doktor. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Cindy, may board meeting ako. Kasama ko mga investors. Dalhin mo na lang muna sa pediatrician. Update mo ako. Sagot ni Rafa bago ibaba ang telepono. Ang totoo, kasama niya si Bianca sa isang jewelry shop. Dinala ni Cindy si Ethan na mag-isa. Sa loob ng clinic, matapos ang ilang serye ng blood test, ang mukha ng doktor ay binalot ng seryosang ekspresyon. Mrs. Valderrama, kailangan nating i-admit si Ethan. Ang kanyang white blood cell count ay masyadong mataas at ang kanyang hemoglobin ay napakababa. Ano pong ibig sabihin niyan, Doc? Nanginginig na tanong ni Cindy. Kailangan nating magsagawa ng bone marrow aspiration. May suspetsa kami na ang anak niyo may leukemia. Parang gumuho ang langit kay Cindy. Sa gitna ng ospital, habang kargaan ng hihinang anak, naramdaman niya ang tunay na kalungkutan. Wala si Rafa. Ang lalaking nangakong magiging provider at protector ay wala sa tabi niya sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay. Umuwi si Rafa na madaling araw. Amoy alak at amoy ng pabango ni Bianca. Nadatnan niya si Cindy na nakaupo sa dilim na sala. Hawak ang mga resulta ng lab test. Rafa, mahina pero matigas ang boses ni Cindy. May sakit ang anak natin, leukemia. At habang nakikipaglantian ka sa kabit mo, ang anak mo ay nag-aagaw buhay. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, natauhan si Rafa. Ngunit ang katanungan ay, sapat ba ang pagsisisi para mabura ang mga sugat na nakaraan? At sapat ba ang pagbabago para iligtas ang buhay ng kanilang panganay? Ang amoy ng ospital, isang nakakahilong timpla ng alkohol, gamot, at malinis ngunit malamig na hangin ay naging bagong tahanan ng pamilya Valderrama. Si Ethan na dati ay puno ng buhay ay nakahiga ngayon sa isang hospital bed. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nilalamon na malalaking kumot ng St. Luke's Medical Center. Rafa, hindi ko na kaya. Hikbi ni Cindy habang nakasandal sa balikat ng asawa sa labas ng ICU. Sa loob ng ilang araw, ang galit ni Cindy ay napalitan ng matinding takot. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa selos o sakit na dulot ng pagtataksil. Sa mga sandaling ito, ang pagiging losyang o ang pagiging mataba ay nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga ay ang bawat paghinga ni Ethan. Si Rafa ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang konsensya ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya si Ethan, ang kanyang junior, ang kanyang pride, na ngayon ay wala ng buhok dahil sa unang bugso ng chemotherapy. Ang bawat iyak ng bata tuwing itutusok ang karayom ay tila isang sampal sa kanyang muka. Ngunit si Bianca ay hindi basta-basta sumusuko. Habang nasa ospital si Rafa, walang tigil ang pag-ring ng kanyang cellphone. Rafa, nasaan ka na? Sabi mo magdi-dinner tayo. May reservation ako sa Antonio's. Boses ni Bianca sa kabilang linya, puno ng inis. Bianca, stop it. My son is dying. Leukemia, Bianca. Hindi mo ba naiintindihan? Pasigaw na sagot ni Rafa, sapat na para lumingon ang ilang nurse sa hallway. So what? Magiging nurse ka ba doon? Binibigyan mo naman sila ng pera, di ba? You're a provider, Rafa, not a doctor. Come here. I need you. Matigas na sagot ng babae. Doon, unti-unting nakita ni Rafa ang tunay na kulay ng babaeng kinalantari niya. Si Bianca ay nahumaling sa kanya dahil sa kanyang pera, sa kanyang posasyon, at sa atensyon. Walang puwang sa mundo si Bianca, ang drama ng isang pamilyang nagdurusa. Isang gabi, habang tulog si Cindy sa tabi ni Ethan, lumabas si Bianca para kumuha ng kape. Doon niya nakita si Bianca na naghihintay sa parking lot ng ospital. Naka-sporty na outfit ito, mukhang galing sa gym, at lalong naging maganda sa ilalim ng mga ilaw ng parking. Rafa, I'm tired of waiting. Bungad ni Bianca. Pili ka. Ako o yung pamilya mong puno ng sakit at problema? You said you weren't attracted to her anymore. Sabi mo nakakasuka ng itsura niya. Bakit ka pa rin nandito? Lumingon si Rafa sa gusali ng ospital kung saan nandoon ang kanyang mag-ina.
Noong sinabi kong hindi na ako attracted sa kanya, totoo yun. Pero noong nakita ko siyang hawak ang kamay ng anak ko habang nagsusuka ito dahil sa chemo, doon ko na-realize na siya lang ang taong hinding-hindi ako iiwan kahit mawala lahat ng pera ko. Whatever, Rafa, you're making a mistake. Sigaw ni Bianca bago pinaharurot ang kanyang sasakyan paalis. Bumalik si Rafa sa kwarto ni Ethan. Nakita niya si Cindy. Gising na at nagpupunas ng katawan ng bata. Ang kanyang asawa ay mukhang pagod na pagod. May malalalim na itim sa ilalim ng mga mata at ang buhok ay hindi pa nasusuklay ng 2 araw. Pero sa paningin ni Rafa, sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, nakita niya ang ganda ni Cindy. Isang ganda na hindi kayang ibigay ng make-up o namamahaling damit. Ang ganda ng isang inang handang ibigay ang buhay para sa anak. Lumapit si Rafa at iyakap si Cindy mula sa likuran. I'm sorry, Cindy. I'm so sorry. I'm home. Hindi na ako aalis. Hindi sumagot si Cindy. Hinayaan niya lang ang mga luha niya na pumatak sa braso ni Rafa. Tinanggap niya ang yakap, pero sa loob-loob niya, alam niyang may lamat na ang lahat. Tinatanggap niya ang pagbabalik ni Rafa dahil kailangan ni Ethan ng ama at kailangan niya ng katuwang sa labang ito. Ngunit ang leukemia ay isang traidor na kaaway. Sa kabila ng muling pagbubuo ng kanilang pamilya, ang kondisyon ni Ethan ay nagsimulang lumala. Ang bawat miracle na ipinagdarasal nila ay tila ipinagkakait ng langit. Lumipas ang mga buwan. Ang bahay sa Nuvali ay tila naging isang malaking botika. Puno ito ng mga oxygen tank, nebulizer, at mga gamot na abot langit ang presyo. Hindi na inaalala ni Rafa ang kanyang trabaho. Kumuha siya ng leave of absence para lang makasama ang pamilya. Nagbago si Rafa. Siya na ang nagpapalit ng diaper ni Chloe. Siya na ang nagluluto at siya na ang nag-aasikaso kay Ethan. Sinisikap niya bumawi sa bawat sandaling wala siya. Ngunit si Cindy ay tila naging isang estatwa. Ginagawa niya ang lahat, pero ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Ang pagbubulag-bulagan niya noon ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Bumalik lang si Rafa dahil sa awa at dahil sa sakit ng anak. Isang hapon, habang medyo malakas ang pakiramdam ni Ethan, humiling ito. Daddy, Mommy, can we go to the garden? Gusto ko po makita ang sun. Inilabas nila ang bata sa wheelchair. Ang sikat ng araw ay humalik sa maputlang mukha ni Ethan. Daddy, promise mo po, don't make Mommy cry anymore, ha? I saw her crying sa mall before I don't like it. Parang sinasaktan ang puso ni Rafa. Alam pala ng bata, nararamdaman pala ng bata ang lahat. I promise, Ethan, hinding-hindi na. Mommy, you're beautiful po, like a queen. Pulong ni Ethan habang hinahawakan ng pisngi ni Cindy. Napaiyak si Cindy. Doon, sa ilalim ng puno na nara sa kanilang garden, nagyakap ang tatlo. Sa sandaling iyon, tila nawala ang kabit. Nawala ang pera. Nawala ang galit. Sila lang. Isang pamilyang pilit na kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Ngunit kinagabihan, biglang nahirapang huminga si Ethan. Isinugod nila ito muli sa ospital. Ang mga monitor ay nag-uumpisa mag-ingay. Ang mabilis sa pagtibok ng puso na unti-unting bumabagal. Rafa, Cindy, kailangan niyo na magpaalam. Mahinahong sabi ng doktor. No, hindi. Magaling na siya, di ba? Sabi niyo may pag-asa pa. Sigaw ni Cindy. Halos maglupasay sa sahig. Niyakap siya ni Rafa ng mahigpit. Cindy, let him go. Ayaw na niyang mapagod. Tama na. Tama na ang sakit para sa kanya. Sa huling sandali, hinawakan ni Rafa at Cindy ang 2 kamay ni Ethan. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa labas ng bintana ng ospital, ang huling hininga ng kanilang panganay ay lumabas sa mga labi nito. Isang mapayapang pag-alis. Ang pagkamatay ni Ethan ang naging huling plot twist sa kanilang buhay. Anak ang naging dahilan ng kanilang muling pagsasama at siya ring naging sakripisyo para tuluyang magbago si Rafa. Sa libing ni Ethan, nakita ni Cindy si Bianca sa malayo, nakaitim na dress. Mukhang gustong lumapit, pero bago pa makahakbang si Bianca, hinarap siya ni Rafa. Walang sigaw, walang galit, isang malamig na tingin lang. Umalis ka na, Bianca. Ang buhay na gusto mo makuha sa akin ay wala na. Ibinigay ko na sa anak ko.
At ang natitira, ibibigay ko sa asawa ko. Sabi ni Rafa. Umalis si Bianca, hindi na lumingon kailanman. Ang mga linggo matapos ang libing ni Ethan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang malaking bahay sa Nuvali, na dati ay puno ng iyak at tawa ng mga bata, ay tila naging isang museo ng mga alaala. Ang kwarto ni Ethan ay nananatiling sarado. Ang mga laruan ay nakasalansan sa isang sulok at ang bawat sulok ng bahay ay tila nagpapaalala kay Cindy ng kanyang kabiguan bilang ina at asawa. Ngunit sa gitna ng luksa, may isang bagay na nagbago kay Cindy. Isang umaga, tumingin siya sa salamin. Hindi nagalit ang nakita niya, kundi isang babaeng pagod sa pagiging biktima. Hindi ko na ito gagawin para kay Rafa. Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ng kanyang nabamagang mga mata. Gagawin ko ito para kay Chloe at para sa sarili ko. Nagsisimulang kumilos si Cindy. Hindi ito ang biglaang pagbabagong nakikita sa mga pelikula. Mabagal ito, masakit at puno ng disiplina. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa parke tuwing umaga. Bit-bit si Chloe sa stroller. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang pagkain, hindi dahil gusto niya maging sexy para sa maakit pa si Rafa, kundi dahil gusto niya maging malakas para sa anak na naiwan sa kanya. Si Rafa naman ay naging anino ng kanyang dating sarili. Iniwan niya ang kanyang mataas na posisyon sa kumpanya at tumanggap ng isang mas simpleng trabaho na hindi nangangailangan ng labis na oras. Gusto niyang bawat gabi. Siya ang nagpapatulog kay Chloe. Siya ang nagluluto ng hapunan. Siya ang naghuhugas ng pinggan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit, lumapit si Rafa kay Cindy. Cindy, alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko mapupura ang ginawa ko sa inyo ni Ethan. Kung gusto mong makipaghiwalay, maiintindihan ko. Iiwan ko ang lahat ng pera at ang bahay na ito sa inyo ni Chloe. Tiningnan siya ni Cindy. Nakita niya ang mga puting buhok na nagsisimulang tumubo sa ulo ni Rafa. Nakita niya ang lalaking dati ay punong-puno ng yabang na ngayon ay nakatungo sa harap niya. Rafa, ang sakit na ibinigay mo ay parang cancer din. Kinain nito ang pagkatao ko. Panimula ni Cindy. Pero ang pagkawala ni Ethan, itinuro nito sa akin na ang buhay na masyadong maikli para ubusin sa galit. Hindi ko pa alam kung mapapatawad kita ng buo. Pero para kay Chloe, bibigyan kita ng pagkakataon na magsimula tayo muli. Hindi bilang provider at display, kundi bilang magkatawang. Doon nagsimula ang kanilang tunay na rehabilitation. Nag-enroll sila sa marriage counseling. Bawat pawis na inilalabas niya sa gym, tila sumasama ang pait na nakaraan. Ang kanyang timbang ay unti-unting bumaba, ngunit higit pa sa pisikal na anyo, ang kanyang confidence ang muling nagliwanag. Hindi na siya ang losyang na asawa. Siya na si Cindy, isang inang matatag, isang gurong mapagmahal, at isang babaeng may sariling halaga. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ang pamilya Valderrama sa tapat ng isang bagong gawang bahay. Mas maliit ito kaysa sa mansyon nila sa Nuvali, matatagpuan sa isang tahimik na bayan sa Cavite, malayo sa ingay ng Makati at sa mga alaala ng pagtataksil. Pinili nilang lumipat para sa isang fresh start. Si Cindy ay mukhang ibang-iba na. Maikli na ang kanyang buhok, bagay na nagpatingkad sa kanyang matatalas na panga. Simple lang ang suot niyang puting dress, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Hindi na siya nag-aayos para hindi mapahiya si Rafa. Nag-aayos siya dahil masarap sa pakiramdam ang alagaan ng sarili. Si Rafa naman ay nakasuot ng simpleng t-shirt. Karga-karga ang lumalaki ng si Chloe. Wala na ang kanyang mamahaling relo at ang kanyang ere. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang makitang nakangiti si Cindy habang nagdidilig ng mga halaman sa kanilang bagong garden. Mami, look! Isang butterfly. Turo ni Chloe sa isang kulay asul na paru-paro na lumilipad sa paligid ng mga bulaklak. Napangiti si Cindy at Rafa. Pareho nilang naisip si Ethan. Naniniwala silang ang bawat paru-paro o bawat ihip ng hangin ay paramdam ng kanilang anak na masaya ito sa kanilang muling pagbubuo. Handa ka na ba sa bagong chapter natin? Tanong ni Rafa habang inaabot ang kamay ni Cindy. Hinawakan ni Cindy ang kamay ng asawa. Mararamdaman pa rin ang lamat. Ang mga pilat ng nakaraan ay nandoon pa rin, ngunit ang mga kamay nila ay magkahawak ng mahigpit. Handa na, Rafa. Pero tandaan mo, ang pag-ibig ay hindi na lang sa ganda o sa pera. Sa susunod na tumaba ako,
Magiging lonsyang dahil sa pag-aalaga sa'yo at kay Chloe. Sana ang makita mo ay hindi ang kakulangan ko, kundi ang sakripisyo ko. Yumuko si Rafa at hinalikan ang noo ni Cindy. Hindi ko na makakalimutan yun. Ikaw ang aking reyna sa kahit anong hugis o anyo. Pumasok sila sa kanilang bagong tahanan. Ang buhay nila ay hindi perpekto. May mga araw pa rin malungkot sila dahil kay Ethan. May mga araw pa rin may kaunting selos at takot. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, alam nila may isang taong sasalubong sa kanila. Isang taong mahal sila. Hindi dahil sa kung ano ang itsura nila, kundi dahil sa kung sino sila sa gitna ng unos. Ang kwento ni Rafa at Cindy ay naging isang aral na ang kagandahan ay naglalaho. Ang kayamanan ay maaaring maubos, ngunit ang pamilyang pinanday ng pagsubok at pinagtibay ng tunay na pagsisisi ay mananatiling matatag hanggang sa huling hininga.